Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay magluluto tayo ng masarap na pagkain. Ito ay ang chicken pastil. At dahil nga request ito ng aking anak dahil gusto niyang makakain ng chicken pastil, kaya naman magluluto tayo ng masarap na pastil. Pero ito yung version ko lang. Madami po na nakakaalam na gawin ito. Pero dahil nga gusto kong i-share sa inyo, itry nyo po itong aking recipe. Ang unang gagawin natin dito mga kawaray ay papakuluan muna natin ang ating chicken breast. Bili ako dito ng chicken breast 1 kilo. And then palalambutin muna natin. Lalagyan natin ng asin, black pepper 1/2 teaspoon. And then maglalagay naman tayo dito ng lemon grass para po matanggal po ang lansa ng ating chicken at para maging malinamnam ito. And then maglalagay naman na tayo dito ng Sprite, sakto or mismo, at napakasarap nito. Kaya naman, mas maganda na maglagay tayo ng Sprite. At maglalagay din tayo dito ng water. 4 cups na po ang inilagay ko. And then, pakukuluan lang po muna natin ito ng 40 minutes. Na mahinang apoy lang. Pagka napakuluan na po natin ito, takpan muna natin ito. Habang kumukulo or pinalalambot natin ang ating chicken breast, ay gagawin muna natin ang ating mga ilalagay sa sahog natin dito sa ating pastel. At dito nga ay kakailanganin natin ng garlic. Mas maraming garlic, mas masarap. Pero depende na din sa inyo kung gaano kayo karami maglagay. Para sa akin, mas marami, mas masarap. Kasi yung iba dito ay ipang toppings na. Sunod natin dito ay ang ating onion. Isang piraso lang po ang inilagay ko kasi nga mas mahal po ito kaya isang piraso lang. Nagtitipid ako. At itong turmeric or yellow ginger, ito talaga ay mas masarap kapag ito ang inilagay natin. At dahil natatanggal yung lansa ng ating chicken. Pagka maglagay tayo ng turmeric, maglalagay pa tayo din ng ginger talaga na pinanghahalo din natin sa ating tinulang manok para masarap. Dalawang klase po ang inilagay natin dito. Turmeric and then ginger para mas masarap at the best ang lasa. At pagkatapos nga natin hiwain lahat ng ating pangangailangan, ng ating sangkap, ito nga at tapos na at naluto na itong ating chicken breast. Kaya naman, hahanguin na muna natin ito pagka nakikita nyo. Ayan, medyo luto na siya. Huwag natin sobrang lagain dahil pangit na kapag sobrang laga na itong ating chicken breast. Once na okay na, hanguin po muna natin ito at papalamigin po muna natin ito. Huwag nating gawin, huwag nating gayat-gayatin ito nang mainit pa at napaka-init at baka malagpo pa ang ating kamay. At pagkatapos nga napalamig na natin ito, tsaka naman natin itong pipira-pirasuhin ng maliliit para maging chicken pastil talaga siya. Ayan, natapos na nga nating himay-himayin ito. Ngayon ay gigisahin naman natin ito. Lalagay tayo ng olive oil or coconut oil, 3 tablespoon. Then, nailagay ko na po lahat dito ng ating garlic. At piprituhin lang natin ito, parang tutustid natin yung iba nito para masarap at lumabas yung kanyang aroma. Napakasarap kapag madami tayong garlic na inilagay. Dahil ang kalahati nito ay itatanggal din po natin ito dahil ipapatong po natin ito sa ibabaw ng ating chicken pastil.
Ayan, luto na itong ating garlic. Pagka ganito na, hanguin natin yung kalahati nito dahil iibabaw natin ito sa ating pastil. Ito yung gagawin nating toppings. Mas masarap kasi kapag yung prinito talaga or nilutong garlic ang ilagay natin sa ating chicken pastil. Mas fresh at napakasarap ang kanyang lasa. At then ilalagay na nga natin dito ang ating onion. Pagkatapos ay ang ating turmeric. Lulutuin lang muna natin ito. Gigisahin muna natin ito hanggang sa lumabas yung aroma niya, yung kanyang bango. Napakasarap pala kapag gumamit kayo ng turmeric at the best ang lasa nito. At pagka okay na, tsaka naman na natin dito ilagay ang ating chicken breast. Ayan, ang ginawa ko lang dyan, parang nagigisa lang kayo. Tulad lang po ito ng kayo ay nag-aadobo. Depende sa inyo kung anong lasa ang ginawa nyo. At eto nga ay maglalagay tayo dito ng soy sauce. 3 tablespoon. Depende na din sa inyo kung ano ang panlasa nyo. At syempre ang ating Mama Sistas oyster sauce. Huwag nyong kakalimutan dahil pang pasarap din po ito ang ating sugar. 1 and 1/2 tablespoon. Magic sarap. Optional lang kung maglalagay pa kayo. At ang masasabi ko nga lang, depende sa inyo. Tansyahin nyo kung anong lasa. Tikman nyo kung ang kaibahan kasi sa cake, kailangan ay saktong-sakto ang measurement. Kasi pagka magkulang o magsobra kayo, hindi na po ninyo ito mauulit. Hindi siya tulad kapag nagluluto ka ng ulam ay hindi na kailangan pa ng sukat-sukat. Tansyahan nyo na lang po ito. Kung masusobra man, magdagdag na lang kayo ng asukal kapag sobrang alat, ganyan. Kapag sobrang tamis naman, maglagay kayo ng pangpaalat ng konti. Nasa sa inyo yun at malalasahan nyo yun. Itong akin ay guide lang kung anong mga ingredients na ating nilagay. At hindi po siya tulad ng ating mga kakanin na kailangan sakto ang sukat. Naglagay din po ako dito ng suka or vinegar. Hindi ko na naipakita pa sa video ko. Pero naglagay po ako 1/2 teaspoon para hindi po siya ganun kaasim. Masarap po kapag 1/2 teaspoon lang ang ilagay natin. Panghuli nyo pong ilagay ang inyong suka. And then ito na nga. Nagdarang na po ako dito ng dahon ng saging dahil luto na nga itong ating chicken pastil. Dito natin ilalagay ang ating kanin at ang ating chicken pastil. At nabili ko po ito sa talipapa ng napakamahal ng dahon ng saging. Nabili ko siya ng 15 pesos ang 3 pirasong haba, di ba? Pati dahon ng saging ang mahal na. At ito na nga, dahil marami nga akong nagawa dito sa ating 1 kilo, kaya maraming itlog ang hiniwa-hiwa ko. Pero mas masarap pala mga kawaray kapag itlog na maalat ang ilalagay natin. Kasi naglagay din po ako ng itlog na maalat dahil yung mga anak ko hindi nga kumakain kaya yung akin lang ang inlagyan ko. So ito dito sa bilao na ito, size 8, dito po ako naglagay ng kanin dahil dito nga ay kakain kami sa ating bilao. Pagka mailagay na natin ang ating kanin, toppings naman po natin dito ang ating chicken pastil. Di ba napakasarap at sa pagluluto pa lang ay makikita nyo na masarap na. At nga pala mga kawaray, bakit ko nga ba hinuli ang aking vinegar? Kasi once na ipagsama na natin ang pagluluto o paglalagay ng vinegar sa una o sa tuyo ganyan, ang ating chicken pastil ay titigas na agad. Kaya dapat ang paglagay ng ating vinegar ay sa huli na. So ito na nga mga kawaray, naglagay na nga ako dito ng itlog at lagyan ko din po ito ng ating maanghang. Ayan, yung ginawa nating chili oil, ayan. Alam nyo ba na ayoko nang maglagay ng chili oil kapag kumakain ako? Mga kawaray, Diyos ko po, napakarami o sobrang dami ang nakakain ko. At dahil nga gusto ko ipakita din sa inyo kung paano ko din siya inilagay sa ating dahon ng saging. Naglagay po ako ng 1 cup at sa ibabaw nito ay nilagyan ko ng chicken. At nilagay ko nga ito nga yung sinasabi ko na nilagyan ko siya ng itlog na maalat. Ang sarap niya mga kawaray, promise ko. Dahil nga napakain ako ng napakarami. Mas masarap pala siya kapag itlog na maalat ang ilagay natin instead na itlog lang talaga, yung plain na itlog. Ayan, gayahin nyo na ito mga kawaray at para magkaroon din kayo ng pagkakakitaan, pwede nyo din po itong ibenta.
So, ganito lang ang ginawa ko sa magkabilang gilid ay tinupi ko lang yan at tinupi ko din sa, ayan, ganyan lang po ang pagbabalot ng ating chicken pastil. Sa aking, sa baba kasi yung aking kapatid ay meron siyang tapsilugan. Inaalo ko siya na siya ay gumawa na din ng chicken pastil at idagdag sa kanyang recipe. Ito na nga mga kawaray, napakasarap talaga nitong ating chicken pastil. Naman subukan nyo po ang aking recipe at hindi kayo magsisisi at pwede nyo rin po itong ipangbenta. At eto na, kakain na. Kahit na sa picture pa lang ay sobrang napapalunok na ako mga kawaray. Pwede din kayong mag-order sa Bilao. Ayan. Ilagay nyo po sa Bilao ang inyong chicken pastil. Pang isang bundle na, pang isang buong pamilya na ang pwedeng makakain nito. Itong ating ginawa sa ating Bilao ay makakakain na ang 5 miyembro ng pamilya nyo. Itong size 8. At mabubusog na talaga dahil nandyan na ang ulam sa ibabaw ng kanin. At alam nyo ba ay nagustuhan din po ito ng aking mga anak. Ano pang hinihintay nyo? Kaya naman, gawin nyo na at lutuin nyo at ipatikim nyo po ito sa inyong pamilya. Tara at sabayan nyo po kaming kumain ng chicken pastil. Talaga namang gaganahan kayo sa pagkain kung marami kayong kakain sa mesa. Nagluto din pala ako ng turmeric rice. Napakadaling lutuin lang nito. Mga kawaray, ang gagawin nyo lang dito para lang kayo nagsasaing at maglagay lang kayo ng turmeric. Ganyan na po ang kinalabasan niya. Magiging dilaw na po siya. So, ito mga kawaray, natapos na nating lutuin. Kaya naman, shoutout muna tayo sa lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel. Ang una kong isi-shoutout ay si Ma'am Rene Cervantes. Wow, ang sarap naman yan, kabayan. Natatakam ako lahat ng mga niluluto mo, kabayan. Stay safe and God bless po. Hi, Ma'am Rene Cervantes. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po natin si Ma'am Sagayap Terry. Wow, ang sarap naman. Maruya mo ma'am, bukas lutuin ko yan. Thank you ma'am Sagayap Terry sa patuloy na panunood at palaging pagsuporta nyo sa aking YouTube channel at palagi po kayong nagko-comment sa akin. Thank you po ulit. God bless po and shoutout po sa inyo ma'am. At shoutout din po natin si Ma'am Marisa Bombales. Wow, kawaray, God bless and your family. Thank you Ma'am Marisa Bombales. Shoutout po sa inyo. Lagi po kayong mag-ingat. At shoutout din po natin si Ma'am Maria Sheila Robidizo. Ma'am Maria Sheila Robidizo, shoutout po sa inyo ma'am. Wow, ang sarap naman yan. Pwedeng patikim naman po. Magluto na lang po kayo at imposible po mapapatikim ko kayo. Kayo na lang po ang magluto nito at napakasarap po niyan. Hi Ma'am Maria Sheila Robidizo, shout po sa inyo ma'am. Thank you po sa panunood at pagko-comment nyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Ma'am Revica A. Ngunos. Ayan, Ma'am Revica Anungunos 6501. Shoutout po sa inyo ma'am. Wow, newly receive po ulit ma'am. Ay dagdag na naman na pagkakakitaan. Saan mo kayo makontak sa messenger po? Ayan ma'am, puntahan niyo po ang aking Facebook, Hasmin Cabigis po yan. At shoutout po natin si Ma'am Narcisa Bonifacio. Ayan, Ma'am Narcisa Bonifacio, shoutout po sa inyo. Good evening po ma'am. Yummy naman, gagawin ko po yan. God bless you. Thank you ma'am. Shout po ulit natin si Ma'am Narisa Bonifacio at si Ma'am Rebecca. Shout po natin si user TW8. Ang galing mo talaga gumawa ng mga iba't ibang luto, pang negosyo or pang merienda. Thank you for sharing. Thank you ma'am user. Sino kaya ito si ma'am user? Ano kaya ang pangalan nito talaga? Shoutout po sa inyo ma'am at sa family nyo. Lagi po kayong mag-ingat. Thank you and God bless po sa
palaging panunood nyo sa aking YouTube channel, mga kawaray. At shoutout din po natin si Ma'am Rene Cervantes. Wow, ang sarap naman yan, kabayan. Natatakam ako lahat ng niluluto mo, kabayan. Stay safe and God bless po. Thank you, Ma'am Rene Cervantes. Shoutout po sa inyo, ma'am. Thank you po sa panunood at pag-comment nyo sa aking YouTube channel. At shoutout din po natin si Ma'am Rene Cervantes. Wow, ang sarap naman yan, kabayan. Natatakam ako lahat ng niluluto mo, kabayan. Stay safe and God bless po. Thank you, Ma'am Rene Cervantes. Shoutout po sa inyo, ma'am. Thank you po sa panunood at pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Shoutout din po natin si Ma'am Marisa Bombales. Hello, kawaray. God bless. Thank you, Ma'am Marisa Bombales. Shoutout po sa inyo, ma'am. Thank you sa walang sawa niyong panunood sa akin. Thank you po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod kong video. Thank you and God bless po sa ating lahat, mga kawaray.